Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang action and thriller movie, na pinamagatang Savage Streets na ipinalabas noong 1984. Ang kwento ay umiikot kay Brenda, isang estudyante sa high school at leader ng isang grupo ng matatapang na babae. Nang ang kanyang binging kapatid na si Heather ay brutal na inatake ng isang gang na tinatawag na The Scars na pinamumunuan ni Jake, naging determinado si Brenda na kunin ang hustisya sa sariling kamay. Dahil sa galit, nagsimula siyang maghihiganti, hinahanap at pinaparusahan ang mga miyembro ng gang isa-isa, hanggang sa humantong sa isang huling pagtutuos. Nagsisimula ang pelikula sa isang masayang gabi kasama ang mga babae. Isang grupo ng mga estudyante sa high school ang naglalakad-lakad sa lungsod, nag-e-enjoy sa gabi. Isa sa kanila si Brenda, isang rebelde at matapang na dalagita na kasama ang kanyang mga kaibigan sa Hollywood Boulevard. Ang grupo ni Brenda ay kilala bilang The Satins, na binubuo nina Rachel, Stella, Francine, Stevie, at Maria. Kasama rin nila ang nakababatang kapatid ni Brenda na si Heather, mabait, tahimik, at hindi makapagsalita o makakarinig. Simula nang pumanaw ang kanilang ama, naging sobrang protective si Brenda kay Heather. Habang naglalakad at nagkukwentuhan, napunta ang usapan sa nalalapit na kasal ni Francine, at sabay-sabay silang natuwa at nasabik para sa masayang araw ng kanilang kaibigan. Samantala, isang delikado at walang pakialam na gang na tinatawag na The Scars ay gumagala rin sa parehong lugar. Binubuo ang grupo nina Jake, Vince, Greg, at Fargo, mga sangkot sa pagbebenta ng droga at walang pakialam sa batas. Habang nagmamaneho sa kalsada gamit ang magarang kotse ni Jake, napansin nila sina Brenda at ang kanyang mga kaibigan. Si Jake, ang pinuno ng grupo, ay nagpasya na sundan sila para manggulo. Habang bumibilis ang takbo ng kotse, muntik na nilang mabangga ang mga babae sa isang kanto. Si Heather, na hindi makakarinig o makapagsalita, ay bumagsak sa takot. Dali-daling lumapit si Brenda para tulungan si Heather na makatayo at sinigawan niya ang mga lalaki dahil hindi sila nag-iingat. Nang mapagtanto ni Jake ang kanyang pagkakamali, humingi siya ng paumanhin, pero sinubukan din niyang bolahin si Brenda, inaya siyang lumabas kasama siya. Ngunit matigas ang pagtanggi ni Brenda, ayaw niyang magkaroon ng kahit anong ugnayan kay Jake at sa mga kaibigan nitong kahina-hinala. Dahil sa muntik na aksidente at hindi ka nais-nais na paglapit ni Jake, nagpasya ang mga babae na gantihan ang mga lalaki. May naisip silang matinding plano, nakawin ang kotse ni Jake habang abala ang kanilang grupo. Sa halo ng kaba at pananibik, matagumpay nilang nakuha ang kotse at tumakas habang nagtatawanan. Pero hindi doon nagtapos ang lahat. Mas pinapalala pa ng mga babae ang kalokohan, nilagyan nila ang kotse ng basura. Nilagyan nila ito ng lumang mga trash bag, balot ng fast food, at kung ano-ano pang kalat na mahahanap nila. Matapos nilang lagyan ng basura ang kotse, iniwan nila ito sa gitna ng kalsada, proud sa kanilang munting paghihiganti. Nang madiskubre ni Jake at ng kanyang barkada ang ginawa ng mga babae, galit na galit sila, punong-puno ng hiya at puot. Agad silang nagplano ng kanilang sariling paghihiganti laban kina Brenda at sa mga kaibigan nito. Isang araw, habang nakatambay si Jake at ang kanyang barkada sa eskwelahan, nagsimula silang manggulo sa isang estudyante. Tinulak at tinukso nila ito, nagmamagaling at nagpapakitang gilas. Ngunit agad na naputol ang kanilang kasamaan nang dumating ang prinsipal ng paaralan. Sawa na siya sa kanilang asal at mariing binalaan sila na umalis agad sa lugar o tatawagan niya ang pulisya. Napilitan ang grupo ni Jake na umurong, pero halatang hindi pa natapos ang kanilang paghihiganti. Samantala, sa loob ng gym ng paaralan, abala ang mga babae sa kanilang physical training kasama ang kanilang instructor. Nakatuon sila sa kanilang ehersisyo pero biglang nagbago ang takbo ng sitwasyon nang dumating si Wes. Sinubukan ni Wes na ligawan si Brenda, halatang may gusto siya rito. Nilalandi niya ito at pilit kinukuha ang atensyon ni Brenda, ngunit hindi ito natuwa. Hindi interesado si Brenda at hindi pinansin ang mga pambubola niya, mas pinili niyang ituon ang sarili sa pag-eehersisyo. Biglang dumating si Cindy, ang girlfriend ni Wes, sa gym. Nakita niya si Wes na nilalandi si Brenda, at agad siyang nagalit. Akala niya ay may gusto rin si Brenda kay Wes, kaya't inakusahan niya itong nangaagaw ng boyfriend. Habang nagtatapos na ang training session ng mga babae, pinaalalahanan sila ng instructor na mag-shower na. Papalabas na ang lahat papunta sa locker room pero naiwan si Brenda saglit. Napahinto siya nang mapansin ang kanyang nakababatang kapatid na si Heather, na dumating sa gym para bisitahin siya.
Nakangiti si Heather at iniabot ang isang maliit na regalo. Niyakap siya ni Brenda ng mahigpit at taos-pusong nagpasalamat, halatang naantig sa kabutihang loob ng kanyang kapatid. Maingat na sinabihan ni Brenda si Heather na maghintay lang doon habang siya ay maliligo ng mabilis. Habang lumalabas ang lahat sa gym at tahimik na ang paligid, dumating si Greg, isa sa mga miyembro ng gang. Napansin niya si Heather na mag-isa sa gym. Dahil sa inosente at mabait na anyo ni Heather, nilapitan siya ni Greg. Si Heather, na masyadong nagtitiwala at walang kaalam-alam sa tunay na intensyon ni Greg, ay kinausap siya gamit ang sign language sa layuning makipagkaibigan. Sa simula, nakisama si Greg, ngunit kalaunan lumabas ang totoo niyang motibo. Unti-unti siyang lumalapit kay Heather at sinusubukang maging pisikal. Nang maramdaman ni Heather na may mali, natakot siya. Agad niyang itinulak si Greg at tumakbo papunta sa pinto, desperado na makatakas. Pero bago pa siya makalayo, dumating sina Jake, Fargo, at Vince at hinaharangan siya. Pinalibutan nila si Heather, at imposible na itong makatakas. Takot na takot at walang magawa, sinubukang lumaban ni Heather pero napigilan siya ng grupo. Hinihila siya papasok at sa isang karumal-dumal na gawain, binugbog at inabuso siya, iniwan siyang sugatan at puno ng takot. Samantala, sa locker room, muling sumiklab ang tensyon kina Cindy at Brenda. Galit pa rin si Cindy dahil kay Wes, kaya hinarap niya si Brenda at nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo. Hindi nagtagal, nauwi ito sa muling pag-aaway, nagkakapaan at nagsisigawan ang dalawa. Biglang naputol ang gulo nang dumating ang principal na naalarma sa ingay. Mariin niya silang pinagsabihan na kung muling mangyari iyon, silang dalawa ay masususpinde sa paaralan. Nang mapagtanto nila ang bigat ng sitwasyon, parehong pumayag ang mga babae na itigil na ito, kahit na nanatiling hindi pa rin naaayos ang tensyon sa pagitan nila. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap sa punong guro, nagpasya sina Brenda at ang kanyang mga kaibigan na hanapin si Heather, na dapat ay naghihintay sa auditorium. Ngunit pagdating nila roon, wala si Heather. Nagsimula silang maghanap, tinatawag ang pangalan niya, pero wala pa ring palatandaan kung nasaan siya. Habang nagsisimula ng kabahan ang grupo, may isa sa kanila na aksidenteng nakapasok sa locker room at natagpuan si Heather na walang malay sa sahig, nasa napakasamang kalagayan. Agad silang tumawag ng saklolo at dinala si Heather sa ospital. Makalipas ang ilang oras, sinabi ng doktor na si Heather ay nasa coma dahil sa matinding pinsala. Labis ang pagdadalamati ni Brenda at ng kanyang ina, hirap silang unawain kung ano ang nangyari. Labis ang sakit at galit na nararamdaman ni Brenda, kaya't nangako siya sa sarili na hahanapin kung sino ang gumawa nito sa kanyang inosenteng kapatid. Determinado siyang makamit ang hustisya para kay Heather. Kinagabihan, para kahit papaano'y mapasaya si Brenda, nagpa siya ang grupo na pumunta sa isang lokal na disco. Bagaman nananatiling malungkot at nag-aalala si Brenda para kay Heather, kasama niya ang kanyang mga kaibigan para sa moral na suporta. Sumayaw at nagkwentuhan sila, pilit na pinasasaya ang isa't isa. Habang magkasama sila, masayang nagkwento si Francine tungkol sa nalalapit niyang kasal. Ibinahagi niya ang plano nilang mag-asawa na lumipat at magsimula ng panibagong buhay. Masayang nagpalakpakan ang mga kaibigan, tuwang-tuwa sa kinabukasang hinaharap ni Francine. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpaalam si Francine para gumamit ng banyo. Habang paalis siya, dumating ang Scars Gang sa disco at umupo sa kalapit na mesa, halatang naghahanap ng gulo. Pagbalik ni Francine, nakita siya ni Fargo at agad siyang inabuso, walang pakialam kahit buntis ito. Hinawakan siya ng hindi nararapat, at si Francine, takot at galit, ay nagpupumilit siyang makawala. Agad na nagkagulo nang sumugod ang mga kaibigan ni Francine upang ipagtanggol siya. Sa gitna ng kaguluhan, nagawang maagaw ni Francine ang kutsilyo ni Jake. Iwinasiwas niya ito at nasugatan ang mukha ni Jake dahilan para makawala siya sa pagkakahawak ni Fargo. Kinabukasan, nasa klase si Brenda pero wala siya sa focus. Nakatingin lang siya sa kanyang libro, hindi nakikinig sa leksyon. Ang iniisip lang niya ay ang mga kriminal na nanakit sa kanyang kapatid na si Heather. Pagkatapos ng klase, napansin ni Miss Young, ang kanyang guro, na may bumabagabag kay Brenda. Lumapit siya ng mahinahon at tinanong kung gusto ni Brenda mag-open up o kung may maitutulong siya. Pero si Brenda, na nasasaktan pa rin at sarado ang loob, ay mabilis na tumugon ng, "Wala akong gustong pag-usapan," at umalis ng silid nang hindi lumilingon. Sa locker room, naghahanda na si Brenda na umalis nang lumapit muli si Wes.
Sinubukan niyang kausapin si Brenda, sinasabing gusto niya ito at may nararamdaman siya para sa kanya. Naiilang si Brenda at hindi alam kung ano ang kanyang gagawin. Biglang dumating si Cindy at nadatnan silang nag-uusap. Agad siyang nagpadalos-dalos ng hinala, iniisip na inaagaw ni Brenda si Wes sa kanya. Galit na galit si Cindy at sinigawan si Brenda, inaakusahan siyang nilalandi si Wes. Pagbalik sa klase, hindi pa rin tumigil si Cindy. Sinimulan niyang asarin si Brenda, nagbibitiw ng masasamang salita para inisin siya. Sa una, pinili ni Brenda na huwag pansinin para hindi na lumala ang sitwasyon. Pero lumampas sa linya si Cindy, binanggit niya si Heather at pinagtawanan ito. Doon na hindi na nakapagpigil si Brenda. Nag-away sila sa gitna ng classroom. Mabilis na lumala ang gulo at kinailangang tawagin ang principal para ayusin ang sitwasyon. Sa pagkakataong ito, napuno na talaga ang principal sa kanilang walang tigil na pag-aaway. Hindi na siya nagbigay ng panibagong babala, sa halip, sinuspinde niya si Brenda at Cindy sa paaralan, umaasang matututo sila sa kanilang pagkakamali. Samantala, dali-daling nilapitan ni Vince ang kanyang mga kaibigan, halatang nag-aalala. Nagpanik siya nang sabihin na kumakalat na sa buong paaralan ang balita tungkol kay Heather. Subalit, sinubukan ni Jake na manatiling kalmado at sinabihan si Vince na mag-relax. Alam niya na kailangan nilang mag-isip ng maayos. Pagkatapos may kasamang tuwang ngiti, inilipat ni Jake ang usapan sa kanyang susunod na target, tinanong kung nasaan si Francine. Galit pa rin siya dahil sa sugat sa kanyang mukha at nais niyang magplano ng paghihiganti laban sa kanya. Si Vince na hindi pa rin kampante sa sitwasyon, ay nagkunwaring nag-iisip kung saan maaaring matagpuan si Francine. Naalala niya na madalas itong nakakasama ng mga kaibigan at iminungkahi na baka makuha ni Jake si Francine pagkatapos ng klase. Samantala, pumunta si Francine sa isang tindahan para tingnan ang kanyang damit pangkasal. Masaya siya habang sinusubukan ang damit para sa nalalapit niyang kasal at hinahangaan kung gaano ito kaganda sa kanya. Naaliw sa kanyang mga iniisip tungkol sa kasal, hindi niya napansin na andin pala ang mga scars na nagmamasid sa bawat kilos niya. Paglabas ni Francine sa tindahan, bigla niyang napansin na sinusundan siya ng mga scars. Hinabol siya ng mga ito sa isang industrial na bahagi ng lungsod na may mga abandonadong gusali at madidilim na eskinita. Tumakbo si Francine ng mabilis hanggat kaya niya, desperadong naghahanap ng mapagtataguan, pero sa huli, natrap siya ng mga lalaki. Takot, nakiusap si Francine na huwag siyang saktan, nanginginig ang kanyang boses sa takot. Ngunit si Jake, pinapalakas ng galit at puot, ay hindi pinansin ang kanyang mga hiling. Sa isang sandali ng malupit na karahasan, pinulot niya si Francine at itinapon mula sa isang tulay na tumatawid sa ilog ng Los Angeles. Nagulat si Vince sa brutal na ginawa ni Jake. Bagamat kasapi siya ng mga scars, nakaramdam siya ng matinding pagsisisi sa nangyari. Nababahala siya sa ginawa ni Jake at na-realize kung gaano kamali ang mga desisyong ginawa nila. Napuno ng pagkakasala si Vince kaya nagdesisyon siyang putulin ang ugnayan sa mga scars, pakiramdam niya hindi na siya pwedeng bahagi ng ganitong kalupitan. Kalaunan, pumunta si Vince sa ospital para bisitahin si Heather. Pumasok siya sa kwarto kung saan siya nakahiga sa koma at tahimik na humingi ng tawad, ipinapahayag ang kanyang pagsisisi sa lahat ng nangyari. Nagsisisi siya ng sobra habang nakatingin sa kanya, naisip niyang sana'y mabago pa ang mga nangyari. Biglang dumating si Brenda sa ospital at nagulat nang makita si Vince na kasama ang kapatid niya. Puno ng galit si Brenda nang makita siyang humihingi ng tawad kay Heather na nakahiga. Hindi na nag-isip si Brenda at itinulak si Vince sa pader, tinatanong kung ano ang ginawa niya. Nagulat si Vince sa biglaang pag-atake ni Brenda at pilit na lumaban para makawala. Nagawa niyang itulak si Brenda at tumakbo palabas ng kwarto, pababa sa hallway. Nang gabing iyon, galit na galit si Brenda kaya pumunta siya sa tindahan ng armas at bumili ng crossbow at ilang mga bitag ng oso. Pagkatapos, nagpunta siya sa isang lugar sa syudad na halos walang tao at doon niya nakita ang mga scars sa isang abandonadong warehouse ng tela. Samantala, nagtatanong si Jake tungkol kay Vince at iniisip na baka magsalita ito sa iba, kaya napagpasyahan niyang tapusin ang buhay ni Vince. Sinabi niya kay Fargo at Greg na manatili sa warehouse habang siya ay pupunta kay Vince. Nakita ni Jake si Vince na nanghihiram ng pera sa isang kaibigan at tinamaan niya ito gamit ang kotse, na naging sanhi ng pagkamatay ni Vince. Samantala, dumating si Brenda sa warehouse at niloko niya sina Fargo at Greg para pumasok sila sa loob.
Pinatay ni Brenda si Fargo sa pamamagitan ng pagbaril gamit ang crossbow sa leeg bago niya pinatay si Greg sa pamamagitan ng pagkapit ng bitag ng oso sa kanyang leeg. Pagkatapos, naghihintay siya sa pagbabalik ni Jake. Pagbalik ni Jake, nakita niya ang mga bangkay ni Fargo at Greg sa warehouse at nagulat siya. Tinawag siya ni Brenda, at nagalit si Jake nang malaman niyang pinatay ni Brenda ang kanyang mga kaibigan. Sinubukan niyang barilin si Brenda gamit ang pistol pero napatigil siya ni Brenda nang barilin siya gamit ang crossbow, at itinali ang kanyang paa gamit ang lubid kaya nakabitin siya nang nakabaliktad. Sinimulang torturin ni Brenda ang walang magawang si Jake sa pamamagitan ng pagkatok sa kanya gamit ang hunting knife pero nagawang makalaya ni Jake at inatake siya. Hinabol ni Jake si Brenda at napilitan itong magtago sa loob ng isang tindahan ng pintura habang umuugong ang alarma ng tindahan. Binuhusan ni Brenda si Jake ng pintura at sinunog siya. Dumating ang mga pulis habang si Jake na nasusunog ay palabas ng tindahan at namatay kalaunan. Nagpunta si Brenda, Heather, at ang mga natitirang miyembro ng Satin sa puntod ni Francine. Nagdalamhati si Brenda, sinabi niya na naayos na natin ang lahat, ngunit sumagot si Stevie ng hindi dahil si Brenda lang ang nag-ayos ng lahat. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.